Now let's go to your right of way. For the first, Malolos to Clark, it's 67.4%. Malolos to Tutuban, 83.33%. So high, I'm hypnotized. Manila to Calamba, 57.23%. Ngayon, pupunta tayo dito sa controversial na portion, which is procurement. Ang procurement ninyo for Malolos to Clark is 93.94%. For Malolos to Tutuban, it's 93.36%. And for Manila to Calamba, it's 71.65%. Now, the fourth part of your report is construction. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Construction for the first part is 5.65%. For the second, Malolos to Tutuban, it's 30.92%. And from Manila to Calamba, 0%. Pero kung titingnan po natin yung percentages, ang tataas ng procurement. Ano po ba yung pre-procure ninyo dito? The first question. Civil works, electromechanical, and rolling stock. Yung civil works po sa Manila to Malolos, isa na lang po ang kulang ho natin. That is CP05, that is Tutuban, Tutuban area po. Pagdating po sa sa rolling stock, na procure na po natin ang mga bagon para sa Malolos to Manila. Na-procure na rin po natin yung mga bagon para sa Malolos to Clark. Ang hindi na lang po natin na-award ay ang express train, kaya hindi pa po kompleto ang procurement dyan. But civil works ng Malolos to Clark, tapos na po lahat yun. Civil works ng Manila to Calamba, tapos na po lahat yun. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Yusek Cesar, yung procurement po natin ay 93 at saka 71. Nandyan na rin yung mga bagon. Sabi po ninyo, di po ba? Hindi pa ho kasi awarded yung... Hindi nga. Sagutin nyo muna ako, Yusek. Nandyan na po yung mga bagon. Sabi nyo kanina eh. Opo. Yes. Now, may I know where they are stocked? Meron po ba ang lugar na naka-stock ng mga bagon na binili natin and they are protected from the elements? Please answer my question directly. Mayroon pong ginagamit tayong depo sa Malanday. Siyan po ay temporary, pero hindi pa ho yan ang tamang pagkalagyan ng ating mga bagon po. Thank you. But if you look at your construction, for the first part, it is 5.65%. For the second, Malolos to Tutuban, it's 30.92%. And for Manila to Calamba, it's 0%. May I ask, ilang taon pa ba ito gagawin? Yung Manila to Calamba ho ay kagagawa lang po. Kung ang right of way ho natin, best case scenario 1.5 years,
ay matatapos. Ang civil works po ay nasa 3 hanggang 4 na taon at pagkatapos ng civil works po mayroong 18 months para sa electromechanical and another 6 months para sa testing and commissioning. Yun po ang timeline po natin dyan sa Manila. Total of? A total of how many years? It's about 5 to 6 years po. 5 to 6 years. Opo. Nandyan na po yung mga bagon. In 5 to 6 years, hindi na po ba sila sira? Yung bagon po natin na dumating lang ay 2 train sets lang po. Wala pa ho yung mga bagon nasa Japan pa ho. Well, yung inyong equipment is 93.94%. So, ibig nyo sabihin ba is 6% na lang yung natitira sa bagon? No sir, Mr. Che, ang bagon po ay wala, na-procure na po. Na-procure na nga po. Pero hindi pa ho nadi-deliver. Nasa Japan po, So, overwhelming majority po. they are not yet delivered. Wala pa ho at ang usapan ho natin diyan, ang delivery nila ay by 2026, 2027, karamihan po dyan ay 2027 Yes. po. I am asking this question, Yusek, dahil may binili po tayo na Dalian trains, di po ba? Yes? Sorry po, pwede po bang maiulit po yung tanong? Hindi po ba may binili tayo dati na Dalian train before you came into that office? Tama? Opo, may binili ho. Yes, and it's not fitted for the rail that is existing. Tama? Not fitted para sa mga equipment sa depot but not necessarily sa rails. Hindi nga magkasya doon sa rail. Hindi nga natin magamit di ba? Kasya po siya sa rails. Ang hindi po siya kasya ay sa mga equipment sa loob ng depot. Like the So in car other hoist. words, hindi natin magamit. Hindi ho natin magamit maliban po sa dahilang yan, wala pa hong testing and commissioning yung iba. And we also have procured 120 trains o bagon, di po ba? Tama po, sa Yes. line 1 po. And line they're 1 not po, still being used. ginagamit na po. 2 train sets na ho ang ginamit. At pagkatapos na nagkaroon ng problema ho ng water leak, ay sinuspend ho natin ang pagbabayad noon immediately nung nalaman po natin. And after that ho, series of discussions, presentations on how to rectify the water leak issue. Pagkatapos ng Japan consultant sabi, okay na yan. Sa amin din, ang tingin namin, okay na yan. Na-test na ho na okay. So, isinasagawa na po ang rectification. And 3 hanggang 4 na train sets ang committed ho nila na matatapos kada buwan. And by November, inaasahan po natin yung 120 trains ay completed na. Sa ngayon po, 2 train sets na ang gumagana sa linya. The next question, Mr. Yusek, is that bakit po kaya mas mataas ang percentage ng procurement aspect ng inyong projects? Ang procurement ho, if I may qualify, is not a physical delivery but the procurement awarded contract more lengthy po. So ang qualification po ng pagbanggit sa aming report na procurement already awarded but not yet turned over ho. So ibig sabihin ho, nagkaroon Hindi pa bayad? Hindi pa ho. Marami ho dyan ay hindi pa ho bayad. Advance payment pa lang po. Pag sinabi po na 100% na yung procurement, hindi pa bayad? Hindi pa ho. Progress billing ho yan. Advance payment. Ang sinasabi ho ng 100% procurement is already awarded. Thank you. Get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky